ug busa si Apostol Pablo nagaingon siya nga isulob ninyo ang panoplia. Now, na word nga panoplia sa Griego ug ang pulong panoplia naghisgot tungod sa full armor. Ang full armor mo ang atong dipinsa. Now, mag-drawing ko diri tao, dili man ko maayo mo drawing, pero ato lang ipurma no, nga tao. Ana lang. Ana lang. Pinapogi no, upaw. So, mao kini kita. Kung ang atong kinabuhi ingon ani lang ug wala kitay armadura, dali kitang maigo sa mga aros, no? Katong giingon ni Apostol Pablo, mga udyong, no? Pag tirahan tas kalaban, igo dayon ta. Sa people testing pa lang, maigo na ta. Sa mga gitawag na to pangandoy sa kalibutan, maigo na ta. Busa ningon gyud si Apostol Pablo, isulob ninyo ang full armor. Unsa mang full armor? Gitawag siya og panoplia, no? Panoplia. Ug ang pulong panoplia is full armor, complete. Ug busa dinhi sa gitawag na to the armor of God, adunay mga equipment dinhi nga iyang gisgutan. Now, unsa man ang unang equipment nga iyang gisgutan dinhi nga ipasulob nga ni kanato. Okay. Ang una is nagayon sa girded your loins with truth. So, girded your loins with truth. Now, unsa man day ang kung mo ni atong hawak, no? In siya nga naibakos. Bakos na siya, no? Ingon siya, girded your loins with truth. T-R-U-T-H, no? Ipabakos daw diha sa inyohang loins ang kamatuoran. Daw, unsa man ang illustration din ha, pag-ingon niya, girded your loins with truth. Murag sama po sa katong gitudlo kaganina ni Igsong Linda, nga ikwintas ang kamatuoran. Now, pag magsulti ka, either ikwintas ang kamatuoran or ibakos ang kamatuoran, naghisgot ka na siya, may tungod sa kamatuoran nga nagpuyo diya sa imong kalag. Now, pag tuwing tagusa diri, no? So, mo na imong ulo, mo na ang left lobe, mo na ang right lobe. Now, pag-ingon niya, girded your loins with truth, ibakos ang kamatuoran, diya kanimo, nagulagway siya may tungod sa kamatuoran nga parang dili makagawas nga na kanimo. Now, unsaon man sa kamatuoran nga dili makagawas nga na kanimo, mao ni ang prinsipyo. Sa dihang gitudloan kamo sa inyong pastor teacher, nagtudlo siya sa Word of God, misulod diri sa imong left lobe, nga gitawag na tugnos. Ug ang pulong nos in English, mind. No? Ug kung ikaw positibo sa pagpaminaw sa pulong sa Dios, ang pulong sa Dios ipasabot sa balaang espiritu. Ug busa mahimo siyang gitawag spiritual phenomena. Now, spiritual phenomena sa Griego is gitawag siya pneumatikos hagiyon, no? Now, buti pasabot pneumatikos hagiyon nga nay nahitabo sa imong kinabuhi. Nay nahitabo. Naunsa may nahitabo sa imong kinabuhi? Dili tong na disgrasya ka,
dili tong nakagraduate ba ka, nakapasar ba ka, dili to no. Kung dili ang iyang gisgutan, naing spiritual phenomena nga nagapangitabo nga kanimo. Naunsa man ang spiritual phenomena? Kanang gitawag pneumatikos ang iyon. Naay learning nga nahitabo nimo nga kaniadto wala pa na nimo masabti, but karon na kay nasabtan. So gitawag siya spiritual phenomena. So naay direkta nga pagkasulti naay gitawag academic knowledge. Excuse me. Naay academic knowledge nga imong na pagin maharot og gawala. Yes. Buti pasabot nga adunay academic knowledge or academic information nga misulod sa imong mind nga imong nasabtan. Now karon pangingon niya nga nasabtan nimo, girded your loins with truth. Buti pasabot nga ang kamaturan ibakos. Naon sa may katuyuan nga nung ibakos man? Ang katuyuan nga ibakos parang dili mawala sa imuha. Kaya nga naman, natay gubat. Natay gubat nga giapilan. Ug sa atong pagpakigubat, nagkinahanglan gyud na og energetic movement, no? Dapat active gyud ta. Sige tagdagan-dagan. Ug sa atong pagdagan-dagan ang armas nga gigamit sa mga Roman sa unang panahon, ang katuyuan niya na nga ibakos nila ang ilang mga hinagiban para nga sa ilang pagdagandagan dili mahulog, dili mawala gikan ngadto kaniya. So mo nang ging siya, girded your loins with truth. And then buot niya pasabot, girded your loins with truth. Ipapuyo dinhi sa imuhang asaman. Dia. Sa dihang nasabtan nimo ang information, kinahanglan imong pagatuuhan, you need to believe. O sa dihang tuuhan nimo ang information, mao ning dili magpuyo sa kardiya ug mahimo siyang full knowledge. Full knowledge. Sa Griego, gitawag siya epinosis. No? Diri na siya magpuyo. Diri na 7 compartments diri siya magpuyo. O pagpuyo niya diri, mo na nang gitawag niya, girded your loins with truth. Murag sama sa katong gitudo ni Glinda, ikwintas ang kamatuoran. Ang pulong ikwintas nagpasabot nga isulob. O sa diyang naa ang kamatuoran din mo na ning depensa nimo sa mga gitawag nato mga adversaries, mga adversities, mga problems, mga pressures. Mo na ning sulbad sa imuhang mga gitawag problema. Now, kini siya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mao kana siya ang tungpahanan sa mga doktrina. Dili siya magpuyo sa right of the mentality. So muna siyang giingon sa girded your loins with truth. Kung kining area, unsa kining sugod dire? Frame of reference. Memorize sa siguro ninyo ni. Kini memory center. Kini categorical doctrine. Kini vocabulary. Kini conscience. Kini momentum. And then wisdom. Now, nganong kanunay na itong gina-emphasize ni? Hangtod nga dili nimo ni ma-memorize, dili nimo mahibaluan ang gubat diya sa imong kalag.
Diri nagapuyo ang vocabulary. Vocabulary, katong mga vocabulary sa Bible. Like for example, salvation. Diri nagapuyo nga luwas na day ko. Diri nagpuyo ang categorical doctrine. Halimbawa, doctrine of sanctification. Diri siya gapuyo. Memory center. Dinha ang sentro sa imuhang mga nadunggan o na-memorize mga pagtulunan. Diri nagapuyo. Na kay frame of reference, conscience, ang norm and standard. Nadiri ang norm and standard. Nga kung nakabuhat ka sa kasala, makonsensya ka. Ang imong momentum, and then ang imong application, wisdom. Pag mag-isgot niya tag wisdom, that means ang kaalam, ready for application. Sa dihang i-apply nimo, mao kana siyang gitawag wisdom. So, application, no? So, mo ka na si Apostol Pablo, mingon siya, girded your loins with truth. Walang samabot kang Solomon sa Proverbs 3. Itong gihisgutan na ito kaganina. Nagitundo ni Iksong Linda. Ikwintas ang kamaturan. No. Sa may tuyo niya na, pag na yung mga pagsulay, na ang mga doktrina din, nakapuyo na. I-apply na ni mo din O naa dire gitawag na tuon, napulo ka problem solving device. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mga bra. Na din ang 10 problem solving device. Na diri ang faith trace drill, faith trace. Halimbawa, naay pagsulay, musunod. Halimbawa, economic, kalisod. Grabe good. Adunay ekonomiya nga kalisod. Unsay imong panagang? Faith trace. Salig sa Diyos. Saligi ang pagkagamhanan sa Diyos. Na siguro mingon ka mo ka na nga, murag dili pa kay ni siya effective sa kuha karon. Yes. Kinahanglan ni siya practice. Kinahanglan practice matag karon sa unya na yung mga pagsulay sa imong kinabuhi. I-practice nimo ning 10 problem solving device. Gikan sa filling with the Holy Spirit nito sa sharing the happiness of God. Kinahanglan i-practice nimo na siya. Until such time nga mahimo nang customary nimo nga kung may mga pagsulay, may apply nimo ang 10 problem solving devices. O busa, ang mga adversities, dili siya kasulod dire. Dili siya kapasok dire. Kaya nga naman, nakay, gitawag na to dipinsa. Muning ingon ni Apostol Pablo. Girded your loins with truth. Dipinsa niyang hisgutan nila. Nakay dipinsa sa imuhang kalag. Kung nakanini, girded your loins with truth. Kinahanglan ang kamatuoran na atanan sa imuhang hawak. Para nga pag magdagandagan ka ang kamatuoran, dili mawala, dili mahulog. Pero ang iyang illustration, nag-isgot siya may tungkol sa kamatuoran, nga musulod diha sa imuhang kalag. No? Illustration lang na niya nga ibakos, no? Pero dili gyud buot nga pasabot nga naibakos gyud nga yang gisgutan din no? Kung dili ang buot nga pasabot nga ang kamatuoran dapat musulod gyud sa atong right law of the mentality. Nga dili na matanggal nimo bisan pag magdagandagan ka, bisag asa ka magdagandagan, bisag asa pa ka nga dapit ang kamatuoran na sa imong diri. Nga may apply nimo sa matag circumstansya sa imong kinabuhi. Nabay people testing, nabay system testing, nabay mga uban pang klaseng pagsulay sa imong kinabuhi, economic testing, disaster testing, naatanan sa imong kalag,
o ready for application. So mo nang iyang hisgutan na, girded your loins with truth. Muna, no? Girded your loins with truth. Importante nga masabtan nato na. And then, ikaduhaming siya, having put on the breastplate of righteousness, sa Ephesians 6:14. Now, nga nung naghisgot na po siya, put on. Nagamit na po siya og word indoo. So, nana po yung word nga put on. Sa Griego, gitawag siya og indoo. O ang punong indoo is ikuman. Imperative mode. No? O buti pasabot nga kinahanglan yun nga isuot nimo. O kung sa man ang breastplate unsay timaylan sa breastplate gani? Murag ginani no? Wala man sa sleeveless good, no? Ang breastplate ay mong isuot. Na. Nya kini siya nani siya mga kuan-kuan din ha. Na mga shield din ha. O maning breastplate, no? Isuot nimo ang breastplate, front na siya og ang rear, no? Buti pasabot nga nay sa tubangan ug nay sa likod. Now, unsa may katuyuan sa breastplate? Ang breastplate, akuan kini siya, usually ginagamit nila ini baga ni siya nga leader. Almost 1/2 inch nga leader ni siya ang kabaga niini. Unya ang sa tubangan gibutangan nig mga metal. Nay mga metal. Sa tubangan ug sa likod nay metal. Kay kung ang imong kaaway sa una mangong panahon ang away nila is close combat. Kanang tinigbasay gid ba? Tinigbasay, dinunggabay, ana ang pagpakigaway sa una. Dili pa sa tuwa karon nga layo imong kalaban, pusilon lang nimo, moadto na ang balas kalaban. So dili sa panahon ni Apostol Pablo, mo ni ang iyang nakita. Katong Praetorian Guard, mo ang gihimo niyang ilustrasyon samtang nasa sa house arrest kay gidakop man si Apostol Pablo nini. Gibilanggo si Apostol Pablo tungod sa iyang pagwali sa pulong sa Ginoo. Ug samtang gibilanggo siya, mao kini yang nakita ang usa ka sundalo, ang usa ka Praetorian Guard nga kumpleto siya gamit. Siya put on, isulob ang imuhang breastplate of righteousness. Aron nga kung aduna may mga aros, nay mga pana, nay mga bato, kay hinumdum mo sa away ni Goliath o ni David. Unsa man to gigamit ni David? Bato lang no, bato. So wala pa tong pusil, wala pa ning pusil sa ilang panahon. So gigamit ni David ang gamay lang nga bato. Og diri gyud niigo sa agtang ni Goliath. Busa pildi gyud si Goliath ni David. So kung aduna sila niini nga taming og maigo man ka, panalitag panaon ka o iisling ka, David sling. Kung maigo man lang ka sa dughan, dili siya kadulog. Kay baga ang iyahang leader plus gitaptapan siya og metal. So pag igo nimo niya na, igo lang siya muntol. So mo nang giingon ni Apostol Pablo, put on the breastplate of righteousness. Now, unsa man ang breastplate of righteousness niya ang gisgutan? Kinahanglan nga ang usa ka magtutuo, iyag yung isuot ang iyahang gitawag. Unsa ganito itong gitudlo? Experiential righteousness. Buti pa sa sa imong pagkinabuhi matag adlaw, magkinabuhi gyud ka nga balaan. Gituluan gyud ta dinha nga magkinabuhi ka nga balaan.
sa atong paguna-una. Now, dili ni siya kining nga righteousness, dili ni siya katong positional ha. Righteousness, dili po tong ultimate righteousness. Ang ikaduha ni experiential righteousness kasi tulo ka klaseng righteousness sa Biblia. So experiential righteousness para sa katong mga baguhan lang, no? Ang iyang gisgutan din is experiential righteousness. Ang nakaluwas na to, kini positional righteousness. Gihatagan tag pagkamatarong na iya ni Kristo. Mo ni ang nakaluwas. Kini ultimate righteousness dito na ni langit, nahitabo. Now, wala tang isugo nini nga pagkamatarong o kini nga pagkamatarong kundi kini nga pagkamatarong iyang gitudlo. Buti pasabot sa diyang nagatubo ikaw sa imong espirituhanon nga pagkinabuhi, matag adlaw sa imong pagkinabuhi, stay in fellowship with God. Stay in fellowship. Mo nang pasabot na, no? Nga sa katong-atong ilustrasyon ni Nana, the top and the toe circle, mo ni ang atong position in Christ, mo ni ang atong kondisyon. Ug diri sa kondisyon, pwede ka moambak diri sa carnality, pwede ka nga magpabilin sa spirituality. Ang gisgutan din ha, stay in fellowship with God, buti pasabot, magpabilin ka nga matarong. Ayaw ka ambak diri. Perting dalian na ito makaambak diri. Pinagi sa sala. Pwede ta makaambak dahil anytime pwede ta makaambak diri. Dali lagi kayo. Magduha-duha ta, magkabalaka ta, magkasuko ta, ambak ta diri. Ang kabubuton sa Dios nga mo stay lang ta diri, stay in fellowship. Alam kaninyo, unsa kanindot ang gitawag na to pamilya, no, nga in fellowship kanunay, no. Kinsa may pamilya nga gusto nga magsigig away ang ilang pamilya. Dili na to gusto na, no. Walay gusto niya na nga magsigig away si Mr. o si Mrs. and then si mother o si daughter. And then si father o si son. Apat ang gubutan ang pamilya kung inana na, no? Dili na to na gusto. Ang kagustuhan yun na to nga harmony ang atong pamilya. Sa Diyos, ang kabubuton sa Diyos, gusto niya nga kanunay ka in fellowship with Him. Dili lang sa usa ka oras lang. Kay mubo ra mo kay usa ka oras gud, no? Dili lang kay sa usa ka oras lang nga mag-stay in fellowship. Dili nimo matagamtaman ang imong pagpakig-fellowship kauban sa Dios kung mubo lang ang panahon. Dili ka matagbaw. Dili nimo masinati og unsa ang kamaayo sa Dios sa imong kinabuhi kung ang imong pagpakig-fellowship kaniya is putol-putol bitaw. Karon fellowship kaniya kay nag-rebound ka, nya balik na pud kadayon. Nya rebound na pud ka, fellowship na pud kaniya. Nya ambak na pud. Dili nimo ma-enjoy ang pagpakig-fellowship kauban sa Dios. Mag-enjoy lang ka sa imong pagpakig-fellowship sa Dios when you stay longer. Stay longer. Mag-isolate sa sala. So, morning ikaduha nga iyang gisgutan din eh. So, the Christian warrior dons a breastplate of righteousness held in place by the belt of truth. The breastplate is entirely dependent upon the accumulation of Bible doctrine in the believer's soul. So, kung unsa kadaghan ang doktrina nga nasa imong kalag, mao kana siya ang magdetermine sa imuha o unsa ka kadugay mo stay in fellowship with God. Kano sa ka o hantod kano sa ka magkinabuhi nga matarong atubangan sa Dios. Nabitay ng utana na ko ana dito sa Santa Maria, usa po to ka brilliant nga bata. Bata pa to siya, no?
Siguro na pas mga 18 to 20 siguro yung edad. Nangunta na siya. Pastor, mato pa niya. Posible ba nga maka-stay ta o 1 month in fellowship with God? Pwede, dili. Pwede, pero lisod kayo. Lisod kayo. Kaysa imo pa lang makita daan, pwede na kang malipat. No? Pero nagkapangutana siya. Ang pangutana niya, which is possible. Kung mahimo kang friend of God, posible mabutog 1 month, una na po ka magkasala niya, kuha na po ka, rebound ka na po. Niya, another, pila na po ka adlaw. Ang iyang pangutana, lisod. Pero pwede. It demands maturity. Kasi kung magtubo manggug ka sa pagkahangtong, wala na. Ang Diyos na ang tanan sa imong kinabuhi. Ang Diyos na ang magpasulabi sa imong kinabuhi. Sama kang Abraham, gipangayo ang iyang anak sa Diyos. Iya pa bang gipalabi ang iyang anak? Wala. Tungod kay gihigugma na niya ang Diyos sa iyang kinabuhi, bigay na siya kay bigay. Siya pa'y pahalalon sa iyang anak nga si Isaac. Buktong anak pa yun si Isaac. Pero nganong wala siya kawili? Tungod kay gipangayo sa Diyos. O kay gihigugma niya ang Diyos, willing siya nga mosunod sa Diyos, bisan man sa pinakalisod kayo nga angay pagabuhaton sa kinabuhi. O busa, gitawagin si Abraham nga friend of God. Dili basta-basta mahimo kang friend of God. Ang tinuod nga friend, dili siya mo disobey. Ang tinuod nga friend, dili siya magiging traitor. Dili siya mag-traidor. So if you are really a friend of God, dili ka mo disobey o kung saan niyang isugo na kanimo. Mo tong nahitabo kang Abraham. Busa gitawagin siya friend of God. Malisod, no? Para sa imuha, pwede ka moingon nga, God, dili ni makaya nako. Singkag akong anak, ako mismo ang mudunggam. Kaya akong ihalad sa imuha. Pero nga naman nga si Abraham, pag ingon sa Diyos sa iya niya na, mituman man dahil si Abraham. Gipalsa pa, gipapasan pa ang iyang anak o kahoy. Para nga, maoy mo kuwan sa iya, maoy mo kuwan sa iya mo tawagan na. Mahimong kalayo dito o kay ihalad man lagi siya, motoy gidala ni Abraham. O ganyang anak yung tao, nangutana pa sa iya, asa man daw ang ilang halad. O gantubag ni Abraham, God will provide. Pero diya, yung iyang anak, diya yung ihalad ditong panahon na, no? Si Isaac diya, no? Pero sa dihang nakita sa Diyos, di rin itong nakita, no? Ang Diyos na daghan kay siya ka ng, kung imong pagkatanawon, daghan kay siya mga pumaagi nga diin, ang ngayon yun na itong masabtan, o kung sa siya ka brilliant nga pagka-Diyos. Sa dihang nakita niya si Abraham nga willing na yun si Abraham nga mukuha sa kinabuhi siyang anak kay iyang ihalad sa Diyos. Nakita sa Diyos, Abraham, tinuod yun diya nga higala ko nimo. Higala yun ko nimo kay wala yun nimo gikadalo ang imong nag-inusarang anak sa paghalad alang nako. Kasi unani man na, no? Kung tinuod nimong gihigugma ang usa ka tawo, kung muhatag ka sa iyaha, muhatag ka dili tungod sa unsa kun dili tungod sa imong paghigugma. Dili nimo ikadalo ang gikinahanglan sa imong isig ka tawo. Kung gihigugma nimo ang Dios sa imong kinabuhi, dili nimo idalo ang gipangayo sa Dios nga anak kanimo. Para sa tuwa, Domingo lang ang atong panimbahon. Domingo lang ang atong pagtuon sa pulong sa Diyos.
ihatag yun mo na kung gihigugma nimo ang Dios. Pero nganong adunay mga pipila nga wala sa simbahan sa adlaw nga Domingo. Nagpasabot, wala pa sila nakaabot sa gate 5 sa ilahang gitawag. At sa 8 gates of the palace, wala nakaabot sa number 5. Unsa gitong number 5? Ha? Personal love for God. Kaabot sa number 5. Kaya kung nakaabot ka sa personal love for God, kung gihigugma na gid mo ang Dios, mo na nang ihatag na nimo ang gipangayo sa Dios sa imuha. Pero ngano man gyud nga aduna may mga gitawag na to, magtotoo naman na sila, pero pagabot sa Domingo, nganong tuwa pa man gyud ang mga priorities nila sa kalibutan. Ngano man gyud nga pilion pa man gyud nila tong outside sa plan ng God. Nagpasabot, wala pa sila maabot din Napa sila sa spiritual childhood. O wala pa sila sa spiritual adulthood. Now, mo kini ang gisgutan sa experiential righteousness. Ang experiential righteousness, magsugod lang na siya sa dihang ang musa ka magtotoo, makaabot na siya sa gate number 5. Spiritual self-esteem, no? So, muna, experiential righteousness. So, it took time for the Roman soldier to fasten on his breastplate and become accustomed to the weight of the ancient armor. So, it is with the Christian warrior, no? Alang sa usa ka sundalo, nga pasulubon siya niining breastplate, para sa iya, uneasy na siya pagsugod. Butangan ang imong lawas o bukat kayo nga breastplate para sa imuha uneasy ka niya na. Pero sa sige nimong practice, hinahinay nimong practice, sige nimong apply, kadugayan, magiging flexible ang imong lawas. Murabag sa basketball, si Bono, sa basketball, murag, sayon ra inyong mga paglihok-lihok tungkol kay sige mo practice, lay-up, pag-shot, pag-ilog sa bola, pag-dribble. Kung wala ni mo na ginapraktisan, maglisod ka dito. Bisan ako, mag-dribble ko, mapilapi kong dula, may lugan man na kong bola. Di man ko kahibalo sa bola mo palikay-likay sa kalaban. Ako lang, basta mo unto lang bola, tama na siya. Kuhito na din sa kalaban ng bola, wala. Dali, ilog dito, no? So, wala pwede pinsa sa basketball. Kinahanglan training. So, kinipod siya, kung wala siya training, wala siya nagatuon sa pulong sa Diyos, sa iglesia, dili niya makita niyang dipinsa. Dili niya masabtan nga ang kabubuton din sa Diyos, isunob na to ang atong dipinsa. Kinahanglan practice o kinahanglan og pagtuon sa pulong sa Diyos. The more we are trained in the grace and knowledge of God, the more time we spend filled with the Holy Spirit. The more time we spend in fellowship with God and in experiential sanctification. Sa sige na itong practice niini, maparihap ng Abraham. Nabisag kung sa'y pangayoon sa tuwa. Okay. Naman tayo mga pagsulay, no? Lagi tayo mga pagsulay. Bison kami ni DC na po may mga pagsulay. Na yung mga people testing. But I know nga makabarog rami, no? Makabarog rami ni mga people testing. Makayanan rani, no? So, but gikinahanglan mo hold yun ta. Mo gunit yun ta diya sa pulong sa Diyos. Nga din kung pwede ang pulong sa Diyos, mo'y nagalihok sa atong kinabuhi. Pag-stay in fellowship with God, perting disura kini siya. Mo ni pinaka the hardest part of the Christian life.
ang pag-stay in fellowship. Kini? Mao ni ang pinakalisod. Daghang mga obstacles. Pero pag maanan na kanini, dili na ka gusto nga mugawas pa. Dili na ka gusto nga masiparit pa kang Jesus Christ. Mas labaw na nimo ang gipalabi na nimo ang pagpakig fellowship kauban sa Dios kaysa pag out of fellowship. Pag out of fellowship. So mo kana no? Ay gisgutan. So with God's word as our foremost priority, we progressively take with the mind of Christ and we develop capacity for life, love, and happiness. Kung ato na kita'y pulong sa Diyos, nga nagapuyo diya sa atong kalag, mag-auswag yun kita. Mag-ahuna-huna kita sama sa panguna-una ni Kristo. And we develop capacity for life, for love, and for happiness. Ma-develop ang atong capacity. Makayanan na to, bisan man ang mga gitawag na to, mga pagsulay sa atong kinabuhi. O gipalabi na to ang pag-stay in fellowship with God. Now, the believer who neglects to put on the breastplate of experiential righteousness automatically jump to carnality and sinning. Once nga dili gani ka, kasi absolute man gud siya, no? Ang experiential righteousness is absolute. Naon sa may absolute? Kung absolute gani, nagpasabot nga kung magbuhat ka og circle, absolute man ang iyong anak. Unsa may absolute? Perfect din na. Way kulang. Kung magbuhat ka og gitawag na to usa ka buluhaton, may wingon ba kag nahuman na kung napay buluhaton? Dili. So, buti pasabot, absolute. Ang experiential righteousness is absolute. Buti pasabot, dili pwedeng 99.9999 ang gitawag experiential righteousness, no? Ang experiential righteousness nagpasabot nga 100% absolute, gitawag na tog absolute righteousness. Perfect, buti ang sabot perfect. Sa mata sa Diyos, ang buti pasabot sa mata sa Diyos nga ang imong pagkinabuhi, wala either carnal ka or either spiritual ka. So, kung ang imong una-una karon is sa pikas nga side, you are carnal. Mura ba giyunani ba? Kitang tanan karon nata sa sulod o sa gawas? Nata sa sulod. So, that means we are in fellowship. Pero kung tuwa ka dito, asa ka? Tuwa ka sa gawas. Absolute siya. Dili ka pwede nga naa sa sulod at the same time naa ka sa gawas. Di pwede na, no? Walay pultahan, walay pader, no? Kuan gyud sa imuha. Kinahanglan nga naa gyud ka sa pikas nga side. Either you are inside or you are outside. Duha lang yun. Pwede ba ka naka sa inside, nabuka sa outside? Di mahitabo, no? O busa, ang kinabuhi sa magtotoo, either you are still in fellowship or out of
Fellowship. Sumuning atong kinabuhi. If we are in fellowship with God, that means we stay in experiential righteousness. If we are out of fellowship with God, we are not in experiential righteousness. O ang Diyos, nagsugo sa tuwa, o matod pa ni Apostol Pablo, put on the breastplate of righteousness. Isulob. Pag kinabuhi nga matarong, kada adlaw. Para nga mahimo tang suga, mahimo tang kahayag sa mga katawan palibot nato. But sometimes, wala na to na function ka na siya. Busa ang atong pagkasuga, dili makita. So to avoid such tragedy on the spiritual battlefield, recover immediately through the use of rebound. So muna nga, kung moabot mangani ka, ma-out of fellowship mangani ka, balik dahi ka diri. Unsay pamagi pagbalik diri? 1 John 1:9. Pasalamat na ng bersikulohan, no? Grabe ginigdako ang impact sa tuwang kinabuhi ba? 1 John 1:9. Unsa kahit wala nagihatagan og 1 John 1:9, no? Wa na gitay pag-asa. Out of fellowship ta sa tibok na itong kinabuhi. Pero ang Diyos, sa kadako sa iyang grasya, naghatag din siya 1 John 1:9 para makabalik kita diri. O sa diyang makabalik ta diri, o nagatupo ta sa pagkahantong, pwede ta nga mo stay diri sa dugay panahon. Muna ikabubuton sa Diyos atong kinabuhi. Inumdum mo atong kanta na mo atong Domingo. Tinawag kita. Gwapo itong kanta ba? Tinawag kita sa pagpangalagad kaniya, sa pagpuyong balaanon, sa tanan nga panahon, ang mga himaya igahalad lamang yun kaniya, o kanunay atong pagadaygon siya. Motong message. Tinawag kita sa pagpangalagad kaniya, sa pagpuyong balaanon. Ang word din nga pagpuyong balaanon, magkinabuhi ka nga balaan kada adlaw. Experiential righteousness ang iyang gislutan nila. Sa tanan nga panahon, kung pwede lang. Sa tanan nga panahon. Pero mo rin na malisod manggod. Nagi area ba nga makalukso ta diri ba? Hindi pa manggod ta hingpit, no? O katong topic na to, tong slaves to righteousness, no? Nawanita sa ikatulo, having shed your faith with the preparation of the gospel of peace. Ang iyang gisgutan na po diri, shoes na po. Kuha lang ko ninyo, ha? Kay dili kay balong mo drawing o kuhan ba, no? Ano lang? Na. Basta iluwa lang gid yung pastor kay dita kay balo mo drawing og mga inana ba, no? Ambot ko mo gitudlo ang drawing sa una ba? So, basta kay sapatos na siya. Ayun siya, sapatos na ha. So, ang sa verse 15 niyo siya, having shed your faith with the preparation of the gospel of peace. Having shed your faith with the preparation of the gospel of peace. Ang sundalo sa panggubatan, gina-train yun sila nga maglakaw-lakaw, magdagandagan yun sila. Gina-train sila sa pagdagan og mga 10 miles, exercise sila, gikan sa camp, nagkatawa sila ni Kwan. So, murag dili siguro sa, layo na sa sapatos.
Anaon siguro nako para mo gwapo-gwapo. No? Actually, kumbatyos mo guna siya ba? Murag ana siguro, ana siguro, no? Murag ana siguro, murag gwapo-gwapo na siya, no? Ana, no? Tama din, no? Nakat-on ako gamay. Nya, ana. Nya, liston diha, na. Na murag-murag. Murag tinuod na siguro na, ha? Na. So, nganong gisgutan ni Apostol Pablo ang gitawag atong tiil? Nganong nga atong tiil, kinahanglan natong butangan nato og kumbatyos. Ang mga sundalo, nakita niyo rong gubat sa Israel, naging mga kumbatant, no? Dili gyud magsilbi ang gubat nga kanang di ka mosulod sa campus kalaban. Naging mga ground forces. Dili magbadaogon ang gubat kung walay ground forces. Ang ground forces mo gyud mo limpyo. Basig napay kalaban nila, limpyuhan gina nila. So nay infantrymen, gitawag infantry, mga brigade, no? So they are trained sa pagdagandagan. Og si Apostol Pablo, gisulat niya kining gitawag na tog, shun your faith with the preparation of the gospel of peace. Tungod kay ang kinabuhi sa usa ka magtotoo, dapat yun manangyaw yun ta. Dapat ang atong tiil, mulakaw yun ni siya sa pagsangyaw sa mayong balita. Dili dapat magtapol ning tiilan ni. Dili dapat kining tiilan ni nga kapuyan. Kay kung magkapuy ta sa atuang buluhaton, unsay mitabo sa atuang kinabuhi. Pananglitan mahadlok ta mo atong Santo Tomas kay layo. Karon ra bang December sa Santo Tomas baya ang anniversary. Now, nag-prepare na ba silang baktin dito? Ang kanang baktin pagabot December ana, baboy naman siya na dong. Litso na, no? Kita kung magkahadlok ta, magtinapulan ta, magluya-luya ta, magkahadlok ta sa mga expenses, nagpasabot nga ngatong tiil, dili ready sa mission. Dili ready sa mga buluhaton nga ihatag sa Dios nga kanato. Siguro, mayon tay, gamay ra gud kay ta dinhi, no? Kung wala siguro taga involved sa missions, dili siguro matukod ang panambo. Dili siguro matukod ang ula, dili matukod ang samal. Ang panabo dili siguro makatukod sa overview kung mayos na nga gasto kay na oy. Sige lang ta gasto nini, gasolina, gasto ini, kapoy pagid kayo, mga baon na to. Kung gikahadlok na to na siya, wala gyud tay negosyo para sa Ginoo. Mao gyud na ang atong negosyo. Ang atong negosyo gyud is kinahanglan masangyaw na to ang mayong balita ngadto sa ubang dapit. O tanawa karon, unsay nahitabo, ang panabo nagdaghan na sila. Nagsugod lang tas tulo sa panabo. Ang ilang daghan na pud sila. Kita diri, murag nagkagamay ta, no? Kay nganong nagkagamay ka ta? Unsa kay expedition diri, no? So atong nakita murag dili kayo nagadaghan ang diring area. Permanente tuwa sa gawas. Ng gawas. Ay kaysa ako po ko after og number, no? Ako nag-after ko quality, no? O kung nakay gasa, pwede ka balhin na po ka sa laing dapit, no? So, mo kining giingon ni Apostol Pablo, having shared your faith with the preparation of the gospel of peace. Dapat mo involve ka sa mission. Dapat mo involve ka sa pagpaambit sa pulong sa Dios. Sugod sa imong higala, sa imong pamilya, sa imong silingan, ngadto sa imong next community
ngadto sa layo sa imong barangay o kung pwede mugawas pa ka sa nasod kung ikinahanglan man lang. O dapat dili ka kahadlok niya na, dili ka dapat pagkakapuyan niya na. Natay responsibility. We are ambassadors for Christ. Mao ka na ikatulo, no? And then ang ikaupat ngayang gisgutan din in addition to all, taking up the shield of faith. Na po'y shield. Ang shield of faith ngayang gisgutan din mo ang katong nagabuhat na sila shield, tingnan na atas na lapas sa tiil. Mo nilang shield. Yan ay gunitanan din Ang shield nila, kuha siya, duhan ni kabakal nga ilang gitapo. Ang kataas niya is 4 feet, o ang iyahang width is 2 feet and a half. Sa ito pa, kung mag-cover ka sa imong shield niya na, enough nga makakover sa imong halos tibok nimong lawas. Nga kung panaon man ka sa kalaban, panaon man ka ni Gulayat, pag ana mo sa imong shield, dili ka maigo. Kaya nga naman, ang shield ang gauna. Kanya gawas niya na, ang imong shield, pwede nimo ianana. Kung asa itong kaaway, iana nimo. So kung maigo ang shield, dili ka dulot ang bato. Kaya wala pa may kuwan sa una, wala pa may machine gun sa una. Karon di na magsilbi ang shield. Kaya kung machine gun nun, lagpot man na siya. Pero sa una, kay mga bato pa man, gamit pa kayo ang shield. So mato pa niya, in addition to all, taking up the shield of faith. Kung saan na po ning taking up the shield of faith? Bot niya pasabot, kining gitawag na to. Kung saan ni katulo? Faith raise life. Taking up the faith of taking up the shield of faith. Ang shield of faith ngayong isukan, gamito nimo ang faith raise, mga promises of God. Ang promises of God gamito nimo sa dihang adunay mga pagsulay sa imong kinabuhi. So, dili siya makalapo sa imo kay namang kay shield. Namang kay ali. So, to protect the believer in every exigencies of life, God issues him a shield, far surpassing that of the Roman soldier, the shield of faith. This reference to the function of the faith raise technique, a spiritual regimen whereby the believer is able to overcome any mental distress or concern, like fear, anger, or worry, or mga kagulanan, mga self-pity. Now, 3 weeks ago, adunay nahitabo dito sa Samal. Naghikog yun. Hindi man noon magtotoo. No? Kining kalibutan na, dili na to kaya ni kung wala tayong word of God. Pwedeng ang tao mag-ana yun. Naibalo mo kung sa iyang kahimtang? Nganog yung gusto na yun siya mamatay? Ang iyang kwarto niya, mubo lang kayo. Niya, tungod sa kamubo sa iyang kwarto, wapan sa PC, ang iyang gigamit, ang iyang habol. Gihikot niya dito sa ibabaw, itong may mga lansang-lansang siguro. Kunya, kung mag-ana siya, magpatuok na siya, kung saan yan man niyang tiil. So, unsa niyang gibuhat? Parang namatay biyag siya. Unsa man niyang gibuhat? Iyang gipiko iyang tiil. Duhod siya, ana siya. So, sa ato pa, kung ipiko niya iyang tiil, di mabitay na gid siya. Patay gid siya. Wala man po, sa dihang gisakitan na siya, wala man po niyang giana iyang tiil. Ang iyang una-una nga, gusto na kong mamatay, di gina ko na ikuha na kong tiil. So, wag yun siya mo tindog. Wag mo siya mo tindog. So, nagpunerarya mi sa pikas og tigulang nga namatay sa kagulangon,
napoy gihaya sa pikas nga namatay 21 pang edad, graduating sa college. So kining kinabuhian nato kung wala tay word of God, wala, maharos ni. Mo nang kinahanglan kita pulong sa Dios. Kaya ang pulong sa Dios mo nga tong shield. Na promises of God. Fear not, ayaw pagkahadlok. Trust in the Lord with all your heart. Daghang ka mga promises din ha. In everything, give thanks. Bisa magpagsulay. All things work together for good. Kadaghang bersikulo din ha. Nga din, magamit nimo sa bisag unsang pagsulay sa imong kinabuhi. Nga din, mahimo nimong shield. Mahimo nimong taming. Nga dili, maigo imong lawas, no? So, muna yung gisgutan. Protection sa imong kinabuhi. Be strong and courageous. Do not be afraid or tremble at them. For the Lord God is the one who goes with you. He will not fail you or forsake you. The word of the Lord is tried. He is a shield to all who take refuge in Him. So, aduna kita shield. Gihatag ang Diyos nga ni kanato. And then, ang verse 17. Now, kung saan ka pag-drawing og helmet ini ha? Sorry. Ayaw sa mong katawa ha? Pwede naman siguro na. Di ba na helmet ngayon na? No? Itong half face lang ta kay mo may pinakasayon ha? Ayaw lang tong helmet nga murag ana. Pero ang ilang helmet sa una, naay ka nang nag-ana diri nga murag unsa na oy? Murag tapay sa manok. Nay tapay sa manok. Huna-huna lang ang tapay sa manok. Pero ang sa likod ni taas ni sa likod, nag-ana ni sa likod Nag-ana sa likod nga kung tigbason sila, maigo sila sa liog, masangit ini. Masangit ini. Unya kung moabot po diri na naman po i-breastplate, dili sila maigo, no? Oy, basig ilahan na ng basig makuha niya, kung sa tawagan niya na, kanang ma-viral ang akong picture niya. No? So, na sila kinatawag helmet. Ang helmet, matod pa sa 17, and take the helmet of salvation. Now, ganong mingon siya din sa verse 17, ug dawatan ninyo ang salukot nga mao ang kaluwasan ug ang espada nga mao ang espiritu nga mao ang pulong sa Dios. The helmet na iyang gisgutan, the helmet of salvation. Are you saved? Luwas na ba ka? Wala na ba kay kahadlok sa imong kaluwasan? Wala na? O nahadlok pa ka basta hindi ka maluwas? Wala na. Muna nga angayan na ka mga lagad sa Diyos. Dili pwede mga lagad ka sa Diyos nga maguna-una ka nga, basig di pa ko luwas, no? Maningkamot yung kong pangalagad sa Diyos para maluwas ko. Dili una na. Nangalagad ka sa Diyos tungod kay secure na ka, assured na ka sa imong kaluwasan. Wala na kay kahadlok sa imong pagpangalagad sa Diyos. Kaya nga naman, sure na ka. Bisag kung sa'y may tabo, bisag moto pa kuha ng bukira, kung kuhaon mo ko sa Ginoo, luwas ko. Secured ang imong gitawag kaluwasan. Muna niyang giskutan, ang helmet naghulagway sa imong safety. When you are in the Lord, you are in the Lord forever. When you become a son and daughter of God, you are a daughter and son of God forever. Nahimutang membro sa family of God, nahimutang kabahin sa pamilya sa Diyos sa walay katapusan, no? And then ang last ngayang gisgutan din the sword of the spirit, napoy sword. Diri na po ta mag-drawing og sword din
Oh. Sword. Saan na? Sword. Oh, na po yung sword. Kining sword, diri man ikawit sa kuan god sa bakos. Para nga silang pagdagandagan, dili sila hilos, dili sila matanggal. Now, nganong na sword? Gibalik siya ang number one. Ang number one is, girded your loins with truth. Nya pagabot dire, the sword of God, which is, the sword of Spirit, which is the Word of God. Gigamit siya. Pero, unsa may purpose day ini? Now, hinumdumin ninyo, nasa ilahi ng purpose. Kini siya, ang helmet, ang shield, ang breastplate, o kining gitawag na to, shoes, mga dipinsa ni siya, nga kung makatama kag bildo diha, o makatama ka o kanang lansang diha, di ka maunsa, di malutan, o dagan-dagan ang imong tihil, kay kumpleto na, gwapo man na siya, may foam man na sa ilalong. Pero ganun napag kay sword, offensive weapon mo siya. Kinahanglan, imong pang-atake sa kaaway. That's why we have the Word of God. Munang kanunay ta nagabasa sa pulong sa Dios, for the Word of God is alive and sharper than any two-edged sword, piercing as far as the division of soul and spirit, able to judge the thoughts and intents of the heart. So kanunay na itong ginabasa na siya, no? Sa Bisaya. Subot naputay offensive weapon. Dili lang di ita kay defensive. Ang defensive na to, in kaso lang og na mga tiras kaaway, dili makadulot na to. Pero natay offensive, nga kita yun mismo ang mo-attacking ato sila. Now, the sword of the Spirit, which is the Word of God, is the Bible doctrine. Ang Bible doctrine kini nagapuyo sa tuang huna-huna. Now, the Bible doctrine is the believer's defensive weapon, empowered by the ministry of the Holy Spirit. At the same time, it is an offensive weapon. Kung na kay Word of God, mo nang sadyang i-apply nimo ang Word of God sa imong kinabuhi, that's your offensive weapon. Mo to imong ginagamit, no? Nga kining ilahang sword, kuan ni siya. Mubo lang ni siya, 2 feet long lang ni siya. Gitawag siya makaira. Imagine that, na mga sword nga pertintagasa kayo. Pero nga nung kinig yun ang pinakasikat kay nga sword. Unya, ang iyang blade is mga 4 inches lang. So dili kay kuan ana lang. Pero ngano siya ang pinakasikat nga sword. Tungod kay dili ka out of balance, sadyang mutigbas kas kaaway. Kay mubo lang siya. Makabalik din kag tigbas ana, dunggab na makamaniobra ka. Nay sword nila nga tagas kayo nga diri na gani ibutang nila sa likod kay tungod sa kataas, hapit na musungko sa ilalom. Lisod man to kay pag anak pa nimo, pagpasaka pa nimo daan, maglisod ka na. So sa close combat, dili pag tigbas nimo na ana, dugay na pud ka makabalik og tigbas. Mapildi siya sa katong mga bugbo nga sword. Busa ang gigamit diri nga sword is makaira. Makaira. Og mo kining gitawag na to the Word of God. Nganong sa inyong tanaw, unsa kahait ang Word of God kaysa sword? Unsa kahait? Ikumpara daw niyo, kita man ninyo. Asay mas hait nila? Hait ang sword? Pero ang pulong sa Diyos nagaingon, mas hait pa, ang pulong sa Diyos mas hait pa kaysa espada nga duhay sulab. Ang espada nga duhay sulab ngayang gisgutan niya na kini makaira. Mas hait pa daw ni siya sa espada nga duhay sulab. Nganuman, ang espada nga duhay sulab, kung makaigo ni siya sa tao sa bukog, di ni siya kadulot. Mutipas na ni siya. Pero ang Word of God, sa diyang makatunan nimo ang Word of God, mo penetrate siya,
bisan pa sa mga kauyukan sa imong bukog. O mahimo nga konsensya sa sulod sa imong kinabuhi. Magtudlo sa imo nga mali ka, o dili maayo imong gibuhat, o nakasala ka, o ang normal standard niya, grabe ka, nindot kayo. So, ang pulong sa Diyos, nagalihok sa imong kalag, nagapenetrate bisan man sa mga kauyukan sa imong bukog. O busa, mao ka na ang Word of God, mao ka ng Sword of the Spirit ngayang gisgutan din na, which is the Word of God. Nga mo ang atong gitawag, at the same time, defensive, also an offensive weapon. So, the Holy Spirit, nagagarantis yun sa gitawag na itong accuracy sa pagsabot sa pulong sa Diyos. If we don't understand the Word of God, we cannot apply. We can only apply the Word of God when we understand the Word of God. So dapat masabtan din ito ang Word of God, ug mupuyo diri sa right lobe of the mentality, o kana may kahimuan na sa atong Christian way of life. Now remember, Christian way of life, pinakalisod nga bahin alang sa mga Kristiyanon. Ang mga Kristiyano, murag naguna-huna siya nga nangalagad siya sa Diyos, pero di ay sa mata sa Diyos, dili madawat. Ang Christian way of life, dapat masabtan din sa mga magtotoo. Well, ang atong time, lapas na yun, busa, din hinalang sa tataman, anyway, mo naman yung last, swords have always been a symbolic of warfare and slaughter. Earlier swords were made of bronze. Those of later periods were forged of iron. The sword was the basic weapons for close combat. Ano yung kagamitan niya? At the same time, alang ka na ito ng mga magtutuo, ang Word of God, mao ang gitawag na ito makaira, the general Greek word for a sword, nga ang iyang ginagamit kini siya sa panggubatan, sa katuyuan, nga ang usa ka sundalo, dili basta-basta ma-out of balance sa iyang pagpakig-away o sa iyang pagpakigubat. O kita dili kita ma-out of balance kung ang pulong sa Dios nasa atong kalag. Pero kung ang pulong sa Dios wala nagapuyo sa atong kalag, dinha pa paggawas na to diha tikangkang na ta. Tingala ta nalay usa ka tawo diha nga magpabadlong, ay kita manaway na ta, manghilabot na ta. O siguro kita mo react na ta. But if the Word of God nagapuyo sa atong kalag, makana ta agad di ko manghilabot nini. Okay ra. Kung hilabtan ko, okay ra pud ko. Dili ko naga-react, no? So I just do hope nga ang pulong sa Dios atong nasabtan o adto ta sa pagampo ako man ang tanan sa pagtindog magampo ta. Amahan namo nga Dios, salamat sa panahon nga gihatag kanamo. Adto na kini panahon sa pagtuon sa imong pulong, bisan man ang gisulat ni Apostol Pablo sa Ephesians 6:10-17 nga naghisgot na tungod sa pagsulob sa kumpleto nga armadura, the full armor of God, panoplia, sa katuyuan nga aduna kami defensive sa mga daw-adlaw nga pagpakigubat. Nga dili kami basta-basta maigo, dili kami basta-basta matumba sa among Christian way of life. Salamat, Father God, sa imong grasya, sa imong gugmaw, sa imong kaayo. Ginauli na ko ang pagpasalamat, pagdaig, paghimaya ang anak kanimo, pinagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.